sa comfort po ng inyong mga bahay o trabaho. And ito po ay available lang po sa selected po na countries and posts. Isa rin po, at ang isang napili po dito ay ang Seoul PE po. Ayan. And ito po ay para lamang po sa mga active overseas voters po. So, yung security po, may mga nakalagay pong security measures para lang po ma-ensure na secured po yung ating boto, secured din po yung ating mga information. So, meron siyang iba't ibang layer po ng security, may mga encryption po, minomonitor din po siya ng COMELEC para lang po ma-ensure na wala pong mga mag-hack or mag-data breach po, mag-a-attempt po. Ayan, tsaka mayroon ding incident response po and business continuity plan. So ito, ano nga ba yung pre-enrollment? Bakit nga ba may pre-enrollment? So may pre-enrollment po, hindi naman po siya add-on na requirement. Pero ito lang po is para lang po, tulad ng sinabi ni Conjen, is para ma-ensure po na yung botante po ay yung nag-a-attempt po na mag-pre-enroll or ay isang active overseas voters. Kung noong mga nakaraang halalan po, tayo po ay pumupunta sa embahada para um, para bumoto. Kung saan po yung ating mga SBI or yung mga empleyado po ng embassy ay tinitignan po yung ating mga representang ID at i-check po kung nagmamatch ito dun sa list of voters po na ibinigay ng komisyon. So parang ganito rin po yung proseso ng enrollment. Kayo po na botante, magbibigay ng ID, ng information ninyo at yung system po, i-check niya po kung nagmamatch po yung record ninyo sa listahan po ng mga botante para sa 2025 elections. Ito rin po ay para ma-ensure na yung mismong botante lang po ang makaka-access ng kanyang balota. Walang kahit sinong mga impersonator na pwedeng umaccess po ng balota niya. Yan. And available po siya starting po March 20 sa darating po na Webes hanggang May 7, 2025 po. At ang mga kababayan din po natin ay pwede pong mag-enroll sa abroad. Ayan. Kasi since overseas voter po tayo, allowed lang po tayo na mag-enroll sa abroad po, sa Seoul P or kahit saan po sa mundo. So, pwede po natin gamitin ang kahit anong device na internet capable po. Laptop, tablet, cellphone. Ayan. Or pwede rin naman po sa voting kiosk na nasa embahada po sa Seoul. Ayan. So ano nga ba yung procedures kung paano mag-pre-enroll? So meron pong ibibigay ang komisyon na official link po ng pre-enrollment bago on or before po March 20, 2025. Ibibigay po namin ito sa embahada ng Seoul at ipopost din po namin ito sa website po ng COMELEC at saka mga Facebook social media platforms po para mas maging accessible po sa ating mga botante. So, ang pre-voting enrollment po, kailangan nating mag-fill out ng form. And yung isang importante din po, kailangan po meron kayong valid na email address or yung mobile number po. Bakit? Kasi doon po isi-send ng system yung OTP ninyo, yung one-time PIN po. Kung nag-online banking po tayo or other application, di ba po may sinesend na OTP po? Para lang po ma-ensure na kayo po talaga yung access doon sa account ninyo para maiwasan nating maloko ng mga scammers. Ayan. So, ito po yung unang-unang start po. So, kailangan po nating magpresenta ng any valid ID na nabanggit din kanina ni Conjen. Yung pasaporte natin, PhilSys ID, driver's license, Seafarer's Book, or yung IDP po. Tapos, kukuhanan po tayo or magpipicture po tayo. Ensure lang po sa pagpipicture, walang ibang tao na nasa likuran natin. So, ito po. Yung unang-una, iprepresenta natin yung ating ID po.
So yung biometric information page po ng ID natin, yung ika-capture natin. Tapos, kung passport po, yung front page lang, yung biometric information page. Pero kung yung ibang ID po, like yung driver's license, yung PhilSys ID, kailangan po yung harap at likod po ng ID yung iprepresenta natin. Tapos yung susunod po, magka-capture po ng photo. Kailangan po, nakalagay po yung mukha natin dito sa oval na green. And then, pag okay na po, automatic po siyang isi-send or i-capture ng ating system. Ayan. So, ito po, possible po na ma-experience natin. So, magkakaroon ng mga errors po. Isang error po kung yung quality po nung passport image po, 'di ba? Given po glossy or um may mga glossy or may re-reflect po na hindi mabasa yung ating passport po, yung details po natin. Hindi po siya tatanggapin ng system. Kasi yung system po natin is binabasa niya kung ano yung pangalan, ano yung information na nakalagay po sa passport natin. Kaya make sure lang po na pag kinapture natin yung image po ng ating ID is nababasa po. Clear po siya, hindi po siya blurred. Ayan. Or ito din po yung isa. The data field in the form does not match any existing user in the registry. Meaning po nito is wala pong nagmamatch na botante sa list po ng voters. And then tong last page po, ito naman po is ito yung binabanggit ko kanina. Maka-capture po kasi nung system yung ating information sa passport. Yung first name, middle name, last name, ID number, tsaka date of birth. So make sure po na ito yung na-capture po niya is tama po or nagmamatch po sa inyong passport or sa ID ninyo. Kung hindi man po, ulitin po natin. Dahil kung ipupush po natin or i-continue po natin, may possibility po na ma-pending po yung application natin at kailangan pa po na i-approve ng ating SBI or ng COMELEC po. And if nakita po natin, na-double check natin, tama naman, nagmamatch naman. So, pwede na natin i-click yung continue. After po nun, imamatch na ng ating system kung meron ka bang record sa ating listahan or kung meron bang or wala at kung merong error po. Ayan. Ito po, yung una, yung congratulations. Ito po is kung nagmamatch po talaga yung record mo based sa nakuha ng system at sa database po ng komisyon. So congratulations, makakatanggap ka na ng email or SMS nang nakalagay po yung further instructions po. Nakalagay po doon kung paano nyo i-access po yung inyong balota. So magla-login lang po ulit kayo. Papakita ko po mamaya. Yung susunod naman po, yung manual verification required if ito po ay cases na may typo error. Kunyari, ang pangalan ko, Janelle. Pero yung nakalagay po sa listahan ng COMELEC is single L lang instead na double L. So pag ganun po yung nangyari, sa subject po kayo ng manual verification. So si SBI po at saka si OFOV ay i-check po kung meron ka talagang record and then i-approve ka po manually. And yung disapprove po, syempre, kailangan din po nating ma-check kung um, may record ba or wala yung botante sa ating system. Kasi para lang po maiwasan natin na makaboto yung mga hindi active voters po. So ito po, procedure na naman ng online or test voting process. So yung internet voting po, tulad ng nabanggit ni Conjan kanina, meron po siyang testing. Since bago po itong ating sistema ngayon, so binibigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga botante na mag-practice. Mag-practice kung paano niya i-access yung kanyang balota, mag-practice kung paano niya i-accomplish or sasagutan yung balota at isasubmit. Ayan. So yung test voting po is ma-access din po gamit lang yung inyong credentials na nakalagay sa email.
Ayan. So, masisend po sa inyong email. Kailangan lang po na nire-recommend po ng komisyon na actual test voting po tayo para lang makabisado po natin yung sistema. And yung test voting po is available lang hanggang April 12. Bakit? Kasi para hindi po natin akalain na boto ka, boto na tayo sa test voting na site pagdating ng actual voting period po na magsisimula sa April 13 hanggang May 12. Ayan. So, ito po, yung proseso ng na assumption po natin dito is na-approve na po yung nakapag-pre-enroll, na-approve po ng system yung ating enrollment. So, magla-login po tayo. Ilalagay natin kung ano yung email address at mobile number na ginamit natin at yung password po na nilagay din natin. Si botante po yung maglalagay ng kanyang password. So, make sure lang po na wag nyo po itong makakalimutan. Ate Jen, sabihin pag kayo kukuhanin ka ha. Oo. Ba't ko nawala? Ano po? Oh. Pero in case po, since 1 month naman po yung ating eleksyon, ay 1 month or more than bago po tayo magkaroon na yung actual na election, may tendency pong makalimutan. So pag ganun po, anong gagawin? So yung system po natin ngayon, ina-allow naman po yung mga botante na mag-forgot password. So, kiklik lang po itong forgot password, ilagay lang po kung ano yung kailangang details para lang po ma-change yung password. Pag okay na po, ayan. So, pagka-login, magsisend po ulit ng OTP. Yung OTP po, masisend po sa inyong email or mobile number. And then, ilalagay po natin dito and then submit po. So, lagi pong magsisend ng OTP every time po na magla-login tayo. Para lang po ma-ensure na tayo po yung uma-access ng ating account. So, pag na-access na natin yung account natin, ito po yung makikita natin. So, may dalawang balota. Balota para sa actual na election, yung general election po. Balota para sa test voting. So, tulad po ng binanggit ko kanina, ang test voting po available po starting March 20 hanggang April 12. Pagdating po na April 13, wala na po tayo makikitang test voting. Yung general elections na lang po. So, meron din po nakalagay, open. Kung hindi pa po available, pagdating po ng ng March 20, yung general election naka-close pa po. Habang yung test voting, naka-open po. And then may nakalagay din po dito kung hanggang kailan siya naka-open, kung kailan siya naka-open at kung hanggang kailan siya naka-close po. And kung gusto po nating i-try, i-click lang po natin tong click to vote. So, ito po. Pag click na po natin yung click to vote na button, ito po yung lalabas. So, una, may instructions po. Tulad ng physical na balota, meron din pong instruction dun sa taas. So, ito pong digital na balota, meron din pong instruction. So, make sure po na basahin po natin para hindi po tayo magkamali. Kung nabasa na natin, naunawaan na natin, pwede na po natin i-click yung start voting. Pagka-click natin ng start voting po, lalabas yung listahan po ng mga kandidato para sa senador at saka party list. Yung system po natin ngayon, di ba dati ang ginagamit natin paper ballots kung saan nag-shade lang nga tayo na pwede pong ma-shade natin ang more than 12 na kandidato or more than 1 na kandidato for party list. Ngayon yung system po natin, hindi po niya tayo i-allow na mag-overvote. So, kung nakapagpili na tayo ng 12, automatic pong wala na tayong mapipiling iba pa. Kung gusto nating palitan yung kandidato, unselect lang po natin and then select po yung ipapalit natin. Ayan. And then magkakaroon din po nung review nung balota. At lalabas po, ito po, review. Na-review niya, sa review ballot, lalabas kung sino yung binoto mo. Para lang ma-ensure
ma-ensure po sa ating mga botante na kung ano yung sinelect niya, yun din po yung mababasa ng system. So ito po yung review page. So dito nyo ma-check kung tama po yung nabasa din ng system na pinili ninyo. So pag okay na po kayo, pwede na ninyong i-cast. Pag hindi pa po, pwedeng balikan. And meron lang po tayong binibigay sa mga botante na 3 minuto para i-accomplish po yung balota po. Yan. So pag nawakan na po, na-accomplish, na-cast na po, merong po vote confirmation screen po. So ito pong ballot ID, pwede natin tong kopyahin para magamit natin na malocate po yung balota natin. Para lang ma-ensure, at least tayo na yung ating balota is nakalagay talaga or nakast po talaga. Nakalagay sa digital ballot box na po. Ayan, so finish na po. Ayan, so ito po yung paglulook up po or paghahanap po ng ating balota gamit nung ballot ID. Tapos yung actual internet voting naman po, parang pareho lang din po siya sa test voting. So same na parehong URL, parehong account po yung gagamitin natin. May OTP pa rin na masisend. At ang i-click po natin na yung general elections na ballot po. So yun po yung sa proseso po ng pagtetest or pagboboto. Ito naman po yung manner po ng approval ng ating mga botante. Yung una, yung nabanggit ko kanina, pwedeng automatic na ma-approve ng system. Kung walang typo error at kung nakitang nandoon po talaga yung pangalan ninyo sa listahan ng botante. Or yung mga na pending approval. So, yung may mga typo errors. So, si OFO at saka si SBI po ng Seoul PE is pwede tayong imano-manong i-approve. Makikita po namin lahat ng mga nakapending at i-approve po. Mga kailangang i-approve. So, ayan po. Ito po yung proseso ng pag-approve. Pag na-approve na po, yung status po dito accepted, so makikita rin namin kung na-accept na po yung record ninyo at saka kung sino din po yung nag-approve or nag-verify ng record ninyo. Pwedeng SBI, pwedeng si OFO po or si COMELEC. Yan. Ang next naman po, yung mga kababayan nating may agam-agam kung paano gumamit ng ating kanilang mga device ay paano ma-access ng system. So pwede pong pumunta mismo sa embahada, then magpapakita po ng ID, si SBI po or yung taga-embahada po is pwede na kayong imano-manong i-approve po sa system. So mag-i-input lang pa rin tayo ng, mag-i-input pa rin si SBI, hihingin po ni SBI yung inyong active mobile number or email address po. Para po ma-ensure pa rin po na yung inyong credentials po ay pupunta sa inyong email address or mobile number. Ayan po. So after po mag-input ng email or mobile number, ima-manual verify na po kayo ng SBI. Then, ito po yung lalabas. I-scan nyo po yung QR. Ito po ay valid once lang. At valid within few minutes lang po. So, pag nag-expire po yun, uulit po tayo. So, yun lang po yung 3 means ng pag-approve po. Yung pangatlo po kasi is alam din naman po natin na meron pa din pong mga kababayan natin na hesitant po na mag-online voting. Mas favorable pa rin sa kanila na pumunta sa embassy para lang po magpakita ng kanilang ID at para mapa-approve po, din bumoto po mismo sa embassy. Ayan. So, ang commission din po is maglo-launch po ng voter care niya. So, magkakaroon po ng website. Ibibigay po namin yung link sa embassy.
at ipopost po namin sa mga social media pages po ng komisyon yung voter care link po or yung OV info link po na magiging basis or magiging guide po ng ating mga overseas voters. And magkakaroon din po ito ng chatbot kung saan pwede nyo pong ma-chat kung ano po yung inyong kailangan na malaman or inyong mga katanungan. So, yun lang po. Thank you. And since wala po kaming mapapakita sa inyo ngayon na atin pong actual na pagboto, may play na lang po akong video. Okay, meron lang pong tanong sa chat. Yes po, meron din pong nakasulat sa wikang Filipino. Share ko lang po yung screen. Ito po, yung nakikita nyo po, meron po sa taas. May option tayo ng Tagalog or English po. So, pwedeng piliin po ng botante kung ano yung gusto po niyang lingwahe or yung mas komportable siya. Pwedeng Tagalog or English po. Share, play ko lang po yung video. Nakikita po? Yes po. Thank you po. Ito po yung guide para mag-enroll. So, valid ID, pipili po tayo. Then, si voter magde-designate po ng kanyang password po. So, may guide din po yung password. Dapat at least 8 characters, uppercase, lowercase, number, tsaka special character. So, mag-i-input siya either email or mobile number po. Then, pipiliin po niya kung saan siya botan. Then, click po niya yung enroll. And then, may masisend na OTP po sa kanyang email address or mobile number. So, input na po. Ito po yung pinakauna. I-click po natin yung start. I-scan po yung dokumento. So pag passport po, manual po nating ika-capture. Yan. So isa-select po na, i-check po natin kung readable ba siya, hindi siya blur, at glare-free po siya. Pag readable po siya, click continue. And then next po yung face and identity. So make sure na sa oval lang po tayo and then walang ibang tao sa likuran natin. Tapos well light po yung ating area po. So yan na yung voter validation page po. Yung na-retrieve po ng ating system sa ating pinakitang identity. Yan. So pag tama po, click continue. Pag may mali po, repeat po tayo. Yan. So congratulations po. Pag nakita po yung inyong, na-match po yung record ninyo sa ating final list of voters po. So ito na po yung guide kung paano tayo boboto. Mag-login lang po ulit. Then ilagay po yung password natin.
Make sure na hindi po natin sinishare yung ating password at saka ating mga emails po. And then OTP ulit. So, yan po yung dalawang ballot list, general election, saka test voting po. So, yung instructions po, yung start voting, ito yung senators list po. Mga sample names lang po ito, hindi pa po ito yung final. Pero yung makikita po natin is yung final list of candidates po. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Pag napili na natin yung 12, madi-disable na po yung ibang kandidato para lang po ma-ensure na mabibilang po lahat ng ating boto. Pag may kailangan po tayong palitan, unselect, and then unselect po yung papalitan, and then iselect po yung kapalit. So, scroll down para sa party list naman po. Baka malimutan po natin. Ayan, so isa lang po. So pag nakapili na ng isa, magdi-disable na rin po siya. And then pwede rin naman po tayong hindi bumoto po or mag-select ng kahit anong kandidato. Scroll down po, click yung next. So yan po yung session expire po. Baka may magtanong po, what if po na-close po ako or na naabutan po ako ng session timeout. Paano po yung boto ko? Eh hindi ko pa po nakakast yung balota ko. Pwede nyo pong balikan. Pwede kayong mag-login po ulit at bumoto hanggat hindi po ninyo nakakast yung anyong balota. Cast your ballot. I-confirm nyo po kung yan na po talaga yung binoto ninyo. So ito po yung review page po ng inyong balota. Pagka-cast ng ballot, ito na po yung lalabas, yung ballot ID po, tsaka verify the ballot has been cast po. So kung gusto nyong i-check po yung inyong balota, after nyo pong bumoto, i-copy nyo lang po yung ballot ID. And then finish po. Ayan. So madi-disable na po yung click to vote once po nakapag-boto na tayo. So pwede natin i-check yung check your vote po. So yun lamang naman po yung ating proseso ng pagboto. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Kanjen. So baka po may mga katanungan pa ang ating mga kababayan. Unahin ko na lang po yung tanong ko, Ma'am Jessa. Sige po. Di ho ba ay meron pa tayong tinatawag na VVPAT, yung parang Voter Verifiable Paper Audit Trail? Yes po. Saan po nila yon makikita? Ang VVPAT po ngayon is hindi na po siya na bibigay sa ating mga botante para po maiwasan natin yung vote buying po. Kaya po meron yung review page na lang po. Yun po yung parang basis nila or parang yun yung magiging basis nila na ito yung na-select ko, ito yung mababasa ng ating system po. Yung VVPAT naman po, bali ang mag-generate na lang po nito is yung ating mga mga SBI po after the election po. Base po sa ating resolution po. Thank you. Okay po. So kung may mga tanong pa po, meron din ho pala tayo sa Facebook Live. May mga ilan tayong natanggap na tanong kanina pero nasagot na rin po ano. And isang paalala po ulit mula sa ating embassy, kaya mula sa ating ambassador. So hanggat maaari po, subukan nating gamitin yung ating mga devices, cellphone, tablets, or laptops para ho sa hindi na ho tayo maabala rin na pupunta ng embassy. So kung talagang yun nga po, hindi talaga successful yung ginawa ninyo, enrollment, saka na lang po siguro tayo sumangguni sa embassy. Pwede naman kung nagkaroon lang ng pending lang,
pwede rin naman namin na remotely ay ma-approve kung nakita namin na ma-verify namin na kayo talaga yung nagpapa-enroll at kayo ay kasama sa certified list of voters. So again, para maiwasan na rin po ninyo yung abala na hindi na po kayo babiyahe pa, no, sa embassy. Lalo po yung mga taga-Mongolia. Mga taga-Mongolia, hindi na kailangan pumunta ng Seoul. Ah, okay, so may katanungan po tayo. Teka, sandali lang ho. Pag naabutan daw po ng time limit at hindi pa tapos, pwede daw pong at hindi pa nila na-submit, pwede mag-login ulit. So, nakakasiguro naman po na hindi pumasok yung mga binoto nila. Ano po? Okay. Opo. At pwedeng umulit. Opo. Mawawala na po yung dati nilang pinili. Parang back to zero. Yes. Back to zero po. Okay, so kasama na po natin sa ating Zoom ngayon si Ambassador, Madam Maria Teresa Dizon de Vega. Baka po may mensahe sa atin si Ambassador. Ambassador, ma'am? Okay. Magandang hapon po, no. Kanina pa ho ako nakikinig, no. Pag galing lang ako dun sa wellness activity natin. Dito rin po sa embahada. Mamaya na lang po siguro ako habang may mga tanong pa po para ho maibigay natin ang pagkakataon kay Ma'am Jessa from Comelec na sagutin, no, lalo na yung mga technical po na tanong. Meron nga akong meron Ma'am Jessa, may request din po yung mga kababayan po natin. Ito po, binanggit po ni Miss Venus Avelino na kung maari po meron pong Filipino version po, yung step by step po dahil bagong-bagong plataforma at sistema po ito para sa mga kababayan natin. Kaya malaking tulong po kung sa lengguaheng Pilipino po yung may option po silang basahin po in the Filipino language po. Salamat po. Noted po, Amba. Salamat, ma'am. So, mamaya po sa pangwakas nating bahagi ng programa, pakikinggan natin yung mensahe ni Ambassador. So, pwede ho kayo magtanong sa ating chat box. Pwede kung gusto niyo mag-raise ng hand, pwede rin po. May comment ho from Facebook. Mas mabilis at convenient ito sa aming malalayo sa embassy. So, yun po ang pinaka-pakay o layunin ng ating internet voting talaga, no? Kasi ever since, yun lagi natin naririnig na problema, hindi kami makapunta sa embassy, mag-absent pa kami sa trabaho para lang bumoto. No, siguro yun talaga mga matitindi ang pagmamahal sa bayan, yung mga very patriotic yan. Talagang kahit anong mangyari, pupunta yan sila boboto. Pero yun nga, mahirap ang kalagayan ng mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, nasa Busan, nasa Daegu, Gwangju, ganyan, ano, para sila ay bumoto. No? Ngayon, mabuti naman po mayroon tayong isang safe, secure, convenient na paraan at accurate po na paraan ng pagboto. Okay, private message. Meron po bang step-by-step guide na ilalabas ang COMELEC? Question din po. Yan, sinagot na ni Ma'am Jessa. So meron po Meron po. sa paraan ng pagboto. At saka meron pa tayong, sabi nyo nga, yung voter care, yung parang website. Ano. Pero chatbot lang po yung sasagot sa kanila ron. Chatbot po, Conjen, and meron din pong MS Forms na pwede nilang sagutan po para mabalikan po namin sila. Kung kaya, hindi na po kayang sagutin ng chatbot po yung kanilang mga katanungan. Okay. Thank you, ma'am. So, kailan daw po lalabas kaya yung link? Lalabas po siya bago March 20 po. Ibibigay po namin yung link po sa Seoul PE po at saka po-post po namin sa website. Yung link sa pre-enrollment. Okay. Apo. Thank you. So pwede ho kaya nating aside from our website sa COMELEC sa embassy, pwede rin hong i-email namin sa mga leaders. Yes, pwede po. Okay. So yung Para mga maka-reach po tayo ng madaming mga botante. yung mga leaders naman natin, pwede rin nilang i-email sa kanilang members. Okay? Opo.
Okay, so yun po yung sagot pala kanina sa tanong. So pwede po na i-share to as many members as you can. Ano po, yung link na yon. So safe naman po yan. Okay. Kailan po okay, natanong na yan, ano? Kailan at saan naman daw po yung mga outreach? Okay, ito, pupunta na po tayo dyan. Yung ating mga schedule na activities, ano? Meron po tayong ilang mga pinaplano dyan na pupuntahan. Usually, syempre, tatanungin din kasi kami ng COMELEC. Yung bang pupuntahan ninyo ay maraming taong makaka-benefit, no, doon sa activity. So isa yon sa pinaka mga criteria ng COMELEC, no. Kasi papaalam din po natin sa COMELEC, no, para payagan tayo. So yun po ipapakita namin sa inyo mamaya. So yung turnout ho kasi ang hinahanap natin dito, yung mapataas natin yung ratio, no, ng turnout. Like for example, sa Mongolia, sa nasabi ko kanina at the start, no, ay meron tayong 177, no, voters. So well, compared to Korea, malaki talaga. So Korea, let's say dito lang sa Gyeonggi province, mas maraming voters natin dito, no. Pero pupunta pa rin tayo kahit po sabi natin yung 177 sila, pupuntahan pa rin po natin ang Mongolia kasi yung ratio nga po ang gusto nating ma-achieve, di ba? Kung in 1 day, 2 days, ay makuha natin lahat yung 177, 100%. So, malaking bagay na po yun, no? So, kaya po ba natin yun, ma'am? Sino po yung kasama natin from Mongolia? Sina Sir Eldon? Eldon, tama ba? Eldon. Hindi ko na makita yung name niya. Okay, so yun po, yung isa yun sa mga target ho natin, yung mataas yung ratio. Okay, so here is the proposed schedule of our field or mobile voting activities. Okay, so makikita po ninyo. Okay, so sisimula ho tayo lumabas na sa March 22 to 23. Okay, so mga taga Gwangju, nandito kasama natin pala from Gwangju si Ma'am Cheryl Diaz of Gwangju Jeonnam Filipino Community. Okay, so Gwangju po tayo March 22, 23. Yan, nag-start na po ang ano diyan, ang pre-enrollment, no, sa March 20. So mga kababayan natin na nagkakaproblema sa pre-enrollment, pwede ho namin kayo matulungan, no? And then April 5 to 6, susunod, no? Sa Goje po ito. Sa Goje, kasama rin natin this afternoon, no? Si Miss Annette Bunas from Goje. So, hintayin niyo po kami sa April 5 to 6. Pupuntahan po kayo ng SBEI. So, kay Ma'am Jessa, advance info na po ito, Ma'am Jessa, kasi papa-approve namin sa COMELEC field voting. And Yes then po. sa April 6, okay, ito po April 6, gaganapin naman natin dito sa embassy yung final lockdown and sealing of the OBCS. So yun, touch natin to kanina, no? Isang importanteng ano rin po ito, activity for transparency ng ating proseso, no? Para masabi ng lahat na yung ginamit nating equipment ay zero, walang laman, no? Magkakalaman lang yan. Well, every day as the votes come in, ano po, every day from April 13, ano, pero magkakalaman na yan, no? Pero at the end of the voting period, May 12, doon talaga natin makita yung final. Okay? At hopefully, sana po, you're praying hard na mataas naman yung ating turnout. Dahil ito na nga ang ginawa ng COMELEC na ginawang wala na akong maisip na more convenient way, di ba, na makaboto tayo. So, ginawa na po yun and hopefully wala na tayong maging sagabal, makitang sagabal sa pagboto po natin, ano, or hadlang sa pagboto natin. So makuha natin sana mahigit na 50%, no? Mababa na nga po yun, no? Yung 50% na target. Sana mas mataas. Okay, so April, saan na ba tayo? April 5 to 6, Goje. April 6, ito po yung final lockdown and sealing. So kung gusto nyo mag-witness, pwede ho kayong pumunta. Mag-witness ho kayo, mag-observe kayo doon sa April 6.
And then April 13, ito na po, start ng ating overseas voting, official voting na po, wala na yung test voting, ano? Okay, and then April 13 pa rin sa Daegu, okay? Kanina, nauna pong nagpaalam yung ating DFCC, Daegu Filipino Catholic Community. Pero yun po, assure naman natin sila na dadalawin din ho natin sila doon sa Daegu. Okay, at iba pa nating mga organizations na taga Daegu nandito pa sila sa meeting. And April 19 and 20 sa Busan. Okay, Busan po. Kasama na diyan syempre yung mga karatig na lugar niya, no, sa Busan, Changwon, Ulsan, ganyan, ano, Kimhae, no, okay. Okay, ito April 19 to 20, ating pupuntahan po ang Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, Mongolia. Okay, okay po ba yung ating pensya na ito sa Mongolia? Okay. May mga nagtatanong pa pala. So, tingnan lang natin po no, yung tanong, paano daw mag-request ng outreach? Matatanda na daw kasi kanilang members sa community. Mga seniors na. So, kailangan na talaga ng ano, personal care and assistance. Well, email us po. Email us. Mamaya, ipapakita po natin yung email for overseas voting. Ano? And sino nga ba yung nagre-request? Hindi, wala kasing pangalan ho yung nag-request, ano? Yung humihingi ng outreach. Kunin ho namin yung detalye nyo and of course we will do our best na madalaw po rin kayo, no? So, sana marami-rami tayong matulungan, hindi lang po yung inyong grupo, kung meron pa ho iba na makakapunta, no? Pwede naman ho yung, let's say, kung within a day, kaya natin pasyalan, balikan sa umaga, and then balik sa hapon. Susubukan din po namin yun, no? Uh, kung ang purpose lang naman is para ma-assistihan kayo, let's say meron kayong grupo ng mga 50 na tao, ganun, or more, pwede ho. Sir, pwede po, we will do our best na makuha ang majority registered voters for outreach as long as Sunday po. Okay, Sunday. Yeah, totoo po. Sunday kasi talaga yung ating day off dito sa Korea. I think sa Mongolia rin siguro, no? O Sunday talaga. But again, iba-iba rin naman ho tayo na ng kalagayan. If ever merong request na Saturday, pwede pa rin naman po or any other day kung kinakailangan. Kung meron kayong special activity, meron kayong anniversary, for example, ano, ng organization, it may not be on a Sunday. Pero kung Sunday talaga ang inyong request, we will try our best kasi kami po limitado rin sa tao, limitado rin yung equipment, no? So we will see po kasi to may mga napili na kaming places na talagang alam natin po na marami tayong kababayan na nakatira or maraming pwedeng pumunta doon sa lugar na yan, ano? Mga population centers natin, ayan. Okay. Permission to leave, okay. May mga nagpapaalam na rin. Salamat po sa inyong pagdalo. Okay. And then of course, kahit po nasa malayong lugar, hindi necessarily big numbers ang inyong community, pwede rin namin kayong assist, no? As assured by the ambassador, by Ambassador Tess. So, kagaya nga sinabi ko kanina, yung Mongolia is 177, pero we will still conduct a field voting activity for them. Uh, okay. Okay, so yung aware lang ho sana tayo na as much as we want, gusto namin kayong lahat pasyalan. Ano, I remember may isang question tayo noon kay Pastor Jones yata galing yun. Paano daw natin matulungan nga yung mga kababayan natin sa ganitong pre-enrollment pa lang. Ano. Again, gusto man namin na puntahan kayong lahat saan mang sulok ng Korea. Pero aware lang po tayo sa limitations, hindi namin ho magagawa kasi sa tao, limitation natin sa equipment, no. Kaya kayo po mga narito ngayon, mga leaders natin, kayo na rin po ang inaasahan namin na tutulong na magpaliwanag ko sa kanila. At kung
talaga may problema, again, pwede naman po siguro remotely, by kagaya nito, via Zoom or whatever means, pwede namin tayo mag-schedule. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ipunin nyo sila, let's sit down one afternoon, okay, lahat ng may mga problema, okay, take out your phones, mga ganun ba? So, sabay-sabay tayo, step by step, gawin natin yan. So, pwede rin po kahit gabi kung tapos na yung trabaho. Okay, so ito, nag-respond na po si Sir Elmond from Mongolia. We will do our best. Thank you, Sir Elmond. Okay. Sa Jeju, question from Ms. Marisa, possibly kaya sa Jeju. We will look at the schedule po. Makikita nyo naman po, halos lahat ng weekend meron na tayong schedule na field voting. Okay, may mga papaalam. Okay, and then question, inulit lang kung pwede sa Jeju. Miss Marisa, we will get in touch with you, kung paano natin makita yan. Pero as I said, with the beauty of technology, we can always have this kind of meetings with you. Kung kailangan. We can invite POMELEC, experts or personnel to join us. Para magabay. Okay, so again, yun ang kagandahan nito, kahit na wala yung equipment na ibibigay ng COMELEC o BCS machine, may mga cellphones naman po cellphones or tablets or laptops, pwede natin gawin yan. Okay, so parang one evening with COMELEC. Habang tayo pagkatapos kumain, may isang oras, kalahating oras na ganito ang gagawin natin. Parang sabay-sabay tayo mag-pre-enroll. Okay, so Ulsan, wala po ba sa Ulsan? Nako, mukhang wala po, pero malapit naman po kayo sa Busan. Baka po pwede na sa Busan. Ano po? Yung ating mga kababayan dyan sa Ulsan. Or again, another option nga, yung ganitong online po, online session, online chat, or parang guided na pre-enrollment. Alright, so ito po yung to finish off yung schedule natin, April 26 to 27 dito sa Gyeonggi-do, kasi Gyeonggi-do ang pinakamarami nating kababayan sa buong South Korea. So sa lahat ng provinces, pinakamarami tayong kababayan nandito sa Gyeonggi province. And May 24, ito po Haewadong, kasi sa Haewadong every Sunday may misa po dito na mga kababayan natin, misa wikang minsan Filipino or English. So dinadayo po itong Haewadong. So kaya pwede rin tayo mag-set up dyan one Sunday afternoon dyan po sa Haewadong. O May 24 nga po yun. Okay, so we will do, kung hindi nga physically makapunta kami, ganitong gagawin natin, platform Zoom or any other way na magkaroon tayo ng ganitong session, po. So, madali naman po, we can arrange kahit po sa evening kung tapos na sa trabaho yung mga kababayan natin, bago kayo kumain or after kumain, yan, pwede ho. Balabugin natin, imbitahin natin ang COMELEC na samahan tayo. Okay po. Another question. Hindi ako nakapag-register last year, pero registered voter ako 2022. Well, kung registered na kayo 2022 pa, so okay, registered na kayo. Ano po? So hindi naman po kailangan mag-register. Once lang naman talaga tayo kailangan na mag-register, di ba? So once naka-register na kayo, unless yung iba kasi hindi bumoboto kahit registered, no? Kung after 2 elections hindi kayo bumoto, ma-deactivate po kayo. So kung kayo naman ay naka-register 2022, siguro nakaboto rin kayo noong 2022. So pwede pa ho. Sa palagay ko naman ay nasa listahan pa kayo. Pwede ho nating check, meron tayong certified list of voters. Ayan, nasa COMELEC din website po yan.
pwede niyo pong tingnan. Sa embassy website din po, nandyan din po siya. So makikita niyo po kung nandun yung pangalan niyo, no? Sa CLOV or CLOV. Okay. Question pa? Ano pa ba? Okay. Pag nakabakasyon sa Pilipinas, magandang question ito. Pag nakabakasyon ba ako sa Pilipinas, ay mga kaboto pa. Ito, na-explain ho sa amin ito sa training, nung nag-training po kami sa Japan, ano, na habang pre-enrollment period, dapat ho dito kayo sa Korea or sa Mongolia kayo nakatira or nag-stay, no? Kasi kung kayo aalis ng bansa, umuwi kayo ng Pilipinas, doon kayo mag-pre-enroll, hindi po kayo makaka-pre-enroll. Ayan, Ma'am Jessa, makakonfirm ni Ma'am Jessa yan. No? Kasi naka-geo-lock, tama po ba? Geo-block na po Opo. yung ating system. So, alam ng system. Makikita naman po kasi doon sa IP address, di ba? Ng device na ginagamit natin. Kung nasaan tayo kung tayo nasa Korea. Kung nakita nila na tayo wala sa Korea, hindi po nila tayo papayagan mag-pre-enroll. So isa pong importante yon na dapat malaman din ng lahat, no? Kasi baka may iba sa atin biglang may plano pala magbakasyon ngayong March or April, ano? Tapos doon sila mag-attempt na mag-pre-enroll. So hindi po sila makaka-pre-enroll or maka-enroll. So therefore, habang nandito pa kayo sa Korea at may plano kayo mag-travel later on, mag-pre-enroll na tayo, no? From March 20 onwards. And then pag naka-pre-enroll na, doon na papasok yung vote anywhere. Tama po ba, Ma'am Jessa? Okay. So, Tama po. okay, pag naka-pre-enroll na tayo, enroll na tayo, at saka tayo umuwi ng Philippines, nagbakasyon tayo ng Holy Week doon, ano, pwede na ho tayong bumoto using our account, pre-enrolled na account sa system. So, kahit sa Pilipinas na tayo, kahit punta tayo ng Europe or any other country. So, kasi kilala na tayo ni system na voter na registered with Korea. Ayan. Kasi iniiwasan nga po ng system yung mga non-overseas voters na papasok. Halimbawa, sa Pilipinas, no? Nakita ng Pilipinas, mga voters sa Philippines na, uy, may link na, lumabas na yung link ng COMELEC for overseas voting. Gusto ko rin bumoto online, mga ganun, di ba? So susubukan nilang mag-enroll doon. So hindi sila pwede mag-enroll. Kasi makikita ng system na naka-address, yung address nila is in the Philippines. No? Makikita yung IP address nasa Philippines. So yun po ang isang safeguard na ginagawa din ng COMELEC. Alright. So ulitin po, importante po yun, ano? Take note sa lahat ng mga nasa meeting natin na ito. So habang nasa pre-enrollment period tayo hanggang May 7, so yun, make sure na dito kayo sa Korea or Mongolia kung saan man ho tayo registered na voter. Okay. And then, okay. So wala na sa chat box. Alright, so yun po yung schedule. Antabayanan nyo po kung kayo'y kasama doon sa mga pupuntahan ng embassy at magkakaroon tayo doon ng field voting. Or kung during pre-enrollment pa, tutulungan din kayo sa pre-enrollment. At kung gusto nyo, yung test voting if you want to do it. Mas maganda nga, as we keep on saying, na meron na sa inyong device na kayo mag-pre-enroll or mag-test vote, no? Para ho, again, sa inyong din convenience. But if kung medyo yung mga kababayan natin medyo wala masyadong confidence na gawin yon, or yung minsan for many other reasons, ako halimbawa sa yung eyesight ay poor eyesight, mas maliit yung cellphone, mga ganun ba, so baka pwedeng tumulong po tayo ron. By the way, doon sa kiosk meron po provisions pala ang COMELEC na hindi naman for everyone. Hindi naman talaga siya for everyone, yung kiosk. Priority po na ibibigay nating services para sa mga, yung nga po, yung mga technologically challenged, yung mga PWDs, yung po may mga pregnant conditions. So meron din po tayong prioritization diyan na susundin. Okay? At dito sa embassy,
kung kayo mapapadalaw sa embassy, kung may mga consular transactions po kayo, meron kaming space para dito sa kiosk na plano namin is na parang regularly, merong isang tao ron na meron kasi kaming kukunin pong support, no, support staff na tutulong sa inyo doon. Paano mag pre-enroll, mga ganun, step by step. Hopefully, we can do it every hour. So para may time, kung may mga tao ron na nandun na rin lang naman kayo, meron kayong in-apply na document, SPA or whatever, at gusto niyo na rin, doon na rin kayo mag-pre-enroll, no? Pwede mag-attend kayo ron. Meron kaming parang mga guided na sessions sa loob ng ating embassy. So, yun lang po. Kung wala nang mga ibang katanungan, so pwede na ho tayo. It's already 6:06 p.m. Yeah. Okay, so tawagin po natin ang ating pong mahal na Ambassador Maria Teresa Dizon de Vega, ma'am, for your final words, Yes, thank you very much, DCM June, and also Conjen June, no, Israel. First of all, I'd like to thank, no, all the Filipino community members, lahat po ng mga leader natin, mga membro po ng iba't ibang asosasyon, at yung mga nakikinig po at nanonood po sa ating Facebook Live. Minarapat na po naming palawakin, no, itong information session po na ito, itong town hall tungkol sa bagong sistema ng pagboto po para sa ating overseas voting ng gobyerno ng Pilipinas under the supervision of the Commission on Elections, para kung mas marami po ang makarinig, lalo na po ito ang unang-unang pagkakataon, no, na tayo po ay gagamit ng online platform. Kaya sinasabi ko nga po lagi sa ating mga kababayan dito sa South Korea, parte po sila, no, bahagi po sila ng kasaysayan, no. This will be a very historic opportunity po para sa inyo. Nais rin po namin magpasalamat sa lahat po ng bumubuo ng COMELEC, lalong-lalo na po kay Ma'am Jessa Janelle Padilla na nagbigay po ng presentation po sa atin. Maraming salamat po, Ma'am Jessa. Huwag po kayong magsasawa dahil sigurado pong marami pa hong mga katanungan sa mga darating na mga linggo at buwan po hanggat matapos po ang ating electoral process. Ito po ay parte ng tinatawag nating voters education, na isa pong napaka-importanting elemento para ho masigurado po namin na lahat po ng mga may kakayahan, may karapatan at kwalipikadong mga botante po sa ibang mga bansa na wala na po sa Pilipinas ay maari po nilang ma-exercise yung tinatawag nating sacred right of suffrage. Napaka-importante po nito. Ito po ang kumbaga ang pagboto, ito po ay expression ng isang citizen, no, ng isang mamamayan na pagtulong po, no, sa paghulma ng gobyerno, ng patakaran ng gobyerno sa ating bansa. Kaya nagpapasalamat po kami at ito po ay bagong sistema. Kahit kami po sa embahada, nung unang linggo lang po ng Marso nitong buwang ito, nagkaroon po ng training. Meron po tayong mga representanteng pumunta sa Japan at sila po ay trained by the COMELEC. At sabi nga namin, kailangan magkaroon na tayo ng town hall pagkatapos po nung training nila. At itong nakarang linggo naman po, kami naman po nag-EPO training po lahat ng mga na-designate na officials with election-related duties po, no? As employed by the COMELEC para po maayos po ang ating maging proseso po dito. Nais ko lang pong balikan po nung huling election po, nung huling national election and overseas voting election, ang Philippine Embassy po sa Seoul, ang kauna-unahang embahada overseas po na nag-submit ang ating nagsumiti ng resulta ng ating overseas election voto. Sana po ganun din po ulit. We
will try our best, but we can only accomplish that with the support of the Filipino community here. Lahat po ng mga binigay ko na informasyon sa inyo, we will do our best po na magkaroon po ng mas malawak na information dissemination. Yung binigay po schedule na ni June, yan po actually nasa Facebook na namin, no? Earlier this week yung schedule. We will try our best to reach out more Filipinos, pero gaya ng sabi namin kanina, may mga limitasyon din po tayo sa personnel sa equipment. Dahil during the election period, meron din pong may election kiosk din, may voting kiosk din po tayo sa embahada at kailangan lang maintain araw-araw. No? So, kailangan po namin ang tao para dyan. But we will try to further provide information dissemination through online platforms such as this. At yung mga Filipino community members namin doon sa mga identified places for field pre-enrollment voting, tignan nyo na po yung mga petsa, sabihan na po natin yung mga miyembro natin at yung mga iba pa po nating kakilala kasi majority po talaga ng ating komunidad dito sa Korea, hindi naman po sila part ng organisadong mga grupo. So mostly po unorganized yan. But we call on our friends in the community to help us spread the word on overseas voting and the importance. Ito po, sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin tong platapormang ito sa lahat po ng mga rehistrado. Let's try to learn and use this platform. Ito pong platapormang ito, itong sistemang ito ay ginawa po ng Commission on Elections para po sa convenience ng ating mga overseas voters at para mabawasan po yung mga sitwasyon kung saan hindi po nakaboto mga kababayan natin dahil for personal voting po, malayo po sila, may trabaho, na marami pong mga challenges, no? Maraming pagsubok. At ito po, this platform, this system will allow you to fully exercise your right of suffrage po. So napaka-importante po nun. So mag-abang-abang po kayo para sa mga detalye dun sa field registration po natin at ang mga other field exercises po natin, activities leading up to the last day of voting. And I wish to assure everyone po na gaya po ng lahat ng ginagawa po natin dito sa embahada that the election process here in the Philippine Embassy in Seoul under the supervision of the COMELEC will be as transparent and orderly and efficient as possible po. Makakaasa po kayo dyan. At ayoko na pong patagalin dahil marami ho kanina mga katanungan. Pero ano po, we will provide all the links, the guides na nagre-request din po kami sa COMELEC, kagaya ng mga kababayan natin kung pwede pong may step-by-step po dahil napakabagong proseso. So a lot of hand-holding yung hawak kamay po tayo, tulong-tulong po tayo step-by-step dahil bago ho ito. Pero ako po, malaki po ang tiwala ko sa komunidad natin dito sa Korea dahil sa pang-araw-araw nyo pong mga gawain, you encounter technology every day, no? Dahil napaka-advanced sa technology ng bansang Korea, dapat po bukas po yung isip natin sa mga ganitong mga bagong proseso at bagong teknolohiya. Sabi ko nga, kung kayo po ay bumabiyahe sa Pilipinas, ngayon po hindi na ho kayo makakapasok sa immigration po, meron na pong bagong e-travel po, no? So online na po 'yan. Kung kayo po ay nakarehistro na sa ganyan, isipin nyo po na ganun din po, similar din po, na may hawig po sa proseso ng pagboto. Pero alam po natin na hindi naman po lahat sanay po sa teknolohiya, yun po ang tutulungan po natin. And we'd like to thank the community in advance, and we hope we will have very active participation for this electoral exercise. Nais ko lang pong bago po ako magtapos, nais ko lang pong magpasalamat po muli sa inyong lahat, kay Ma'am Jessa. And I'd also like to acknowledge Deputy Chief of Mission and Consul General June Israel for all his hard work, for being our focal
person for the overseas absentee voting exercise mula pa ho nung registration nung mga nakaraang taon hanggang dito po sa voting exercise. Gusto sana namin na tapusin niya yung voting exercise dito pero siya po ay kailangan na pong pumunta sa Philippine Consulate General sa Hong Kong sa mga darating po na linggo at siya po ang mamumuno po doon bilang Consul General sa isang napakalaki at napaka-importante po nating overseas post po doon sa Hong Kong. So we'd like to thank him for doing this. Actually, dapat ho nag-aayos na ho siya, nag-prepare na po siya pero tinapos pa ho niya ito, made the necessary arrangements for this town hall. So we'd like to thank him. Maraming salamat. Kamsahamnida, CG June. Once again, we look forward to working with you and having a transparent, open, clean, and successful elections here in Korea po. Marami pong salamat muli. Maraming salamat, Ma'am, Ambassador Tess, and thank you for the acknowledgement po. Siguro po, Ma'am, I also like to take this 1 second opportunity to thank everyone na mga nakilala natin, nakasama natin dito sa Korea. Sayang nga yung ating mga kasama sa Mongolia, hindi natin sila madadalaw. Ano, but I'm sure meron tayong embassy representatives who will be there to support them. Let me just say my own thank you po sa inyong lahat. Siguro special mention yung mga tumulong sa amin ng registration period. Ano po, sina ka Richard ng KBO, sina Ma'am Claripel ng GUMI, JIL community po, nakatulong sila, MCGI, ano po, at mga iba pa nating, yung sa Busan po, no, nagkaroon tayo ng campaign, information campaign ng COMELEC sa Busan, mga PhilCom organizations po natin doon. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po kayo sa inyong lahat. So, doon po tayo. Sorry, CG, ano ko lang, ano pa rin, nakalimutan ko lang din na batiin kasi kakabati ko lang sa kanya kahapon sa Taegu. Gusto rin naming batiin si Vice Consul Jill Cornista. Birthday niya ko kahapon. Pero working birthday dahil nasa Taegu po kami kasama po ng Filipino community po doon for PAOS. Marami pong salamat. And gaya ho ng sabi ni Conjen June, yung mismo pong last day of voting, yung proseso po, yan po ay transparent, open po yan to the public para ho makita nyo yung proseso. Magkita-kita po tayo sa araw na iyon. Marami pong salamat. God bless you ho. Thank you, CG. Thank you very much, ma'am. And on that note, maraming salamat po sa inyong lahat. Kamsahamnida sa Korea. I don't know how to say it in Mongolia. Ano ba? Chinese ba niya? So, maraming salamat po, Ma'am Jessa, sa lahat ng ating mga kasama dito sa embassy, sa ating birthday girl. At siguro po one last photo kasi kaninang nag-start tayo, hindi natin kasama si Ambassador. So ngayon po, pasensya na po kayo. Nandun po, nagsalita lang po ako dun sa wellness po natin for Women's Month po. Yung wellness event. Kaya nahuli po ako. Maraming salamat po ulit and to our kababayans in Mongolia. We will do our best to assist you in every possible way po. Ayan, may comment po ma'am dito. Mash ik bayarlala. Yung pala yun. Thank you from Mongolia. Okay, so isa po ulit picture. One more with our ambassador, Vlad ambassador. Okay, 1, 2, 3, say kimchi. Isa pa po ulit. Ulitin lang po natin. 1, 2, 3, kimchi. Hindi pa po tapos. Madami po tayo. Isa pa po. 1, 2, 3. Cheese. Okay, maraming salamat po. Okay, good evening. Maraming salamat.